Kahapon po inakausap namin Senator Jingo Estrada tungkol sa mga alegasyon sa kanya ni Ruby Tuason. Samantala, sa panig naman ni Senator Antonio Trillanes ay naungkat din ang issue na umano'y si Senator Juan Ponce Enrile ang nasa likod umano ni Tuason. Itinanggi na po ito ng legal counsel ni Ruby Tuason na si Atty. Dennis Manalo na makakausap natin live ngayon. Atty., welcome sa unang balita natin. Okay, may binabanggit yung koneksyon mo dati sa law firm ng mga Enrile. Kaya si Senator Trillanes talagang sabi niya, pakawala ito ni Senador para siya ay mawala dito sa mga kaso ng pork barrel scam. Anong reaksyon mo rito nung nalaman mo to? Well, unang-una, parang ang naging reaction ko is that dapat po pag-aralan po natin yung history po nung opisinang pinanggalingan po naming dalawa ni Senador Enrile. Oo. Bagamat totoo po na yung kanilang ama, yung sinasabing pinakaunang partner na Filipino dyan sa law firm na yan, hindi naman po talaga sa Enrile family yan kasi partnership nga po yan, nagbabago-bago po yung mga may-ari ng law firm. Pangalawa po, si Senator Enrile po, nung siya po'y naging bahagi o partner sa Sigyon Reyna Law Firm, nung pa pong 60s yun, until siya po'y bumitiw sa law firm na yan, dahil po sa siya po'y pinatawag na para magsilbi sa gobyerno. Sa gobyerno. Oh. Ako naman po, about 30 years after, saka pa lang po ako pumasok. Naging ano? Oo. So sa totoo lang po, never po kaming naging magpartner ni Senator Enrile sa kahit na anong law firm at never din po naman akong naging empleyado niya. Okay. So sa tingin ko po, yung sinasabing maaaring koneksyon na pwedeng magpakita na nakipagkuntsabo si Senador Enrile para lumantad si Tuason. Para lumantad si Ruby Tuason, hindi po siya pwede maging basihan dahil masyado na pong malayo yung koneksyon na yun. Siguro paliwanag mo, ba't ikaw ang nakuwang abogado naman ni Ruby Tuason, attorney? Ano bang naging... kasi abalang-abala ka dun sa isang kaso, di ba? Very visible ka rin. Tapos bigla, galing ka na pala ng California at may sinumpaang salaysay na si Ruby Tuason. So, paano ikaw yung napili ni Ruby? Personal ba yun na tinawagan ka o paano? Well, siguro naghahanap siguro sila ng magaling na abogado. So, okay. Modesty aside, okay? Hindi naman po. No? Pero matagal ka na ba kilala ni Ruby? O... Hindi po kami magkakilala. Sino nagrekomenda sa'yo sa kanya? Ganito po ang, just to give just to inform the public, kasi alam niyo po, covered po yung mga detalye ng attorney-client privilege. Opo. Pero po, just to give the public an idea kung paano po ako napasok sa kaso. Nung nasa Amerika na po si Mrs. Ruby Tuason, yung mga anak niyang naiwan dito, ang siyang inatasan niya para magrekomenda ng abogado para sa kanya. Yung pong mga anak niya, meron pong kakilala na nirecommend po ako. Ayun. Nung nirecommend po ako, nakipag-meeting ako sa kanila, hanggat umabot kami sa punto na pinapunta ako ni Mrs. Tuason sa Amerika. Doon na po kami nagkakilala at nagkaayos na ako na ang kanyang magiging abogado. Labas na labas si Senador Enrile dito. Wala po talaga at all. Ba't yung duda ni Senador Trillanes yung sa testimonya ni Tuason sa Senado, parang ang nadidiin lang Senator Jinggoy at walang direktang kay Senador Enrile. Pero ang sabi mo naman, the mere fact na nababanggit yung kanyang chief of staff, si Atty. Gigi, damaging na sa Senador. Tama ba, Atty.? Alam niyo po kasi si Senator Trillanes po, very passionate po siya sa issue na to. Okay. Naintindihan ko po yung pinaglalaban niya na para sa kanya, isang mahalagang issue ito para sa bayan. Apo. Minsan po nadadala tayo ng ating damdamin at sa kagustuhan nating makapunta sa kaduluduluhan ng kaso at mapanagot ang mga taong may sala, nakakaligtaan natin yung mga maliliit na detalye upang makarating doon. Okay. Ito bang lahat na sinabi ni Miss Ruby Tuason, yun na hunahat, wala siyang naiwan base ko sa pag-uusap nyo? Wala siyang
itinago, wala siyang piniling sabihin sa Senado? Ito po yung masasabi ko sa sinabi ni Mrs. Tuason. Opo. Lahat po ng kanyang sinagot sa mga tanong, hanggat sa abot ng kaalaman niya ng katotohanan. Okay. Yung pong pag-build ng kaso laban sa mga taong iniimbestigahan, yan po ay trabaho na ng mga prosecutor, Ayun. particularly po ng Para DOJ, ma-appreciate, oo. kung paano po dapat i-appreciate yung mga itong mga Testimonya ebidensyang niya, ito, paano mo pagdudugtong-dugtungin yan para makarating ka dun sa tinatawag natin sa law na case theory. Okay. Attorney, isa na lang po, yung pagsoli ng 40 million. Opo. Sinasabi rin ni Senator Trillanes, maliit yata yun dahil 200 million yata yung napapaulat na naging komisyon nito. Oo. Base sa kompitasyon ng Senado, ano po? So, sabi niya, parang ang hirap naman na magnanakaw, tapos isosoli konti, laya pa. Hindi, ganito po kasi Kanino galing yung figure na 40 million? maari po kasi na nakikita po ni Senador Trillanes yung kabuuang pera na involved sa kaso. At totoo pong napakalaki. Pero kung pag-aaralan po natin yung laman ng mga testimonya, particular po kay Mr. Ben Hurluy, Oo. nakasaad naman doon kung ano po yung naging arrangement nung fee Opo. nung taong magre-refer. Opo. Nakalagay po doon 5%. Okay. So kung kukumputin nyo po sa 5% yung total na amount na pinadaan sa kamay ni Mrs. Ruby Tuason, hindi po tayo aabot sa 40 million. Okay. Less than 40 million Less pa. Oo. Pero sinasabi nga po ni Mrs. Tuason, since sa tingin niya, yung records ni Ben Hurluy hindi po kumpleto sa lahat ng aspeto, meaning hindi na isulat lahat ng delivery ng pera. Kasi ang paliwanag niya, may mga delivery na si Mrs. Napoles mismo ang naglabas ng pera. So malamang hindi na isulat ni Ben Hur yun. Okay. So ginawa niya, ni-round off na lang ho niya to 40 million ang isosoli niya na pera. Okay. Attorney, haharap pa sa Senado uli si ano, no? Wala pa po kaming wala po kaming imbitasyon na humarap po sa Senado, pero makakaasa po ang Senado bilang isang institusyon na si Mrs. Tuason po ay handa pong humarap anytime at sumagot po doon sa mga maaring karagdagang katanungan sa kanya. Ayan. Susunod, sama mo na siya rito, ha? Okay, maraming salamat. Attorney Des Manalo, abogado po ni Ruby Tuason, napainom po siya ng kape. Ayan.